Magandang hapon, grade 5. Magandang hapon din po. Ayan, welcome sa ating AP class. Ngayong araw, bago magsimula ang ating aralin, ay tayo muna ay maglalaro. Gusto niyo ba maglaro? Opo! Ay ganito, sa bawat grupo, ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Kailangan mo muna ng isang maglalaro. Ano? Ayan, pwede ba pumunta kayo dito sa unahan? Ayan, isa pa. Ganito ang inyong gagawin. Kailangan nyo muna magbato-bato. Kapag sinong manalo sa inyo, siya ang mag-shoot dito sa bote. Kapag nag-shoot, kayo ang may chance o may pagkakataon na sagutin ang ating katanungan. Ito ang kailangan nyo sagutin. Ayan. Kung mapapansin nyo, may mga nakagulong letra. Kailangan nyo lang sabihin sa atin kung ano ang ibig sabihin ng mga nakagulong dito para mabuo nyo yung tamang salita. Naintindihan ba? Oo! Sige. Magbato-bato na. Ayan, Raymond, ano kaya ang ibig sabihin ng mga nakagulong letra na yan? Agraryo. Ayan, tama. Ang mga nakagulong letra na ito ay agraryo. Sige, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Pwede na kayong umupo. Ayan mga bata, kayo ba ay meron ng idea kapag narinig nyo o nakita nyo ang agraryo? Wala pa po. Wala pa. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pag-aaral sa agraryo noong 1945. Pwede bang basahin kung ano ibig sabihin ng agraryo? Ito ay tumutukoy sa mga lugar o rehiyon na kaugnay nakatuon sa agrikultura o pagsasaka. Ayan, tandaan nyo na kapag narinig nyo o nabasa ng agraryo, ito ay tumutukoy sa agrikultura o pagsasaka. Ibig sabihin, nakapaloob dito ang mga lupain, mga tanim, mga hayop at iba pa. Handa? Oo! Ayan. Maaari mo basahin ang pangalan niya? Pedro Enriquez Calderon. Ayan. Okay, makikibasa din ang ibig sabihin nito. Siya ang nagsiyasat noong 1739 na ang mga lupain at kita ng mga magsasaka ay napupunta sa mga relihiyosong pari tulad ng mga Dominicano, Jesuita at Agustino. Ayan. Tingnan muna natin kung ano bang ibig sabihin ng Dominicano, Jesuita at Agustino. So silang lahat ay mga pari, at mga relihiyosong pari. Ang pagkakaiba lamang, si Dominicano ay siya ay nakatuon sa mga pag-aaral. Habang si Jesuita, siya naman ay sa kanilang misyon, at ang Agustino naman ay ang pagpapalaganap ng Katolisismo o yung pagpapalaganap ng yung kanilang reliyon. Okay. So si Pedro Enriquez Calderon, siya ang sumilip ng mga anomaliyang ginagawa ng ating mga praile noong panahon ng mga katutubo. Doon niya nalaman na may mga buwis palang binabayaran ng mga magsasaka. Halimbawa, tulad ng ikaw ay may asawa, ikaw ay magbabayad ng 3 piso. Alam niyo ba ang 3 piso? Ayan. Kapag naman ikaw ay byuda o namatay ng iyong asawa, ikaw naman ay magbabayad ng 1 at 1 sentimo. At doon ay natuklasan din niya na ang mga lupa ng mga magsasaka ay hindi tama ang sukat. Sapagkat isang kawani na probensya o may kapangyarihan sa pamahalaan na may gawa nito. At hindi nila alam na kasabwat pala ito ng mga praile. Ayan, ang mga Dominicano, Jesuita at Agustino, tinanggalan ka ng karapatan ang ating mga katutubo sa kanilang mga minanang lupain. Inalisan sila ng karapatan sa pangkukuli ng isda, hindi rin sila pinayari na magpastol ng mga hayop sa mga bron. At higit sa lahat ay hindi sila pinapayagang magputol ng mga puno at kumuha ng mga prutas. Naintindihan ba? Oo! Ayan. Makikibasa ka ulit? Sa 1,745 at 1,746. Sumiklab ang pag-aalasa sa Tagalugan sa mamula ng mga bayan ng Biyan at nasungkol sa Batangas. Ito ay umabot sa Laguna at Cavite, maging sa Luna. Ayan, dahil nga isinuwala
ancestral domain. So, ang pag-aasak ito ay nakatuon sa kung paano nila kukunin o tutubusin sa mga praile yung mga pamanang kanila sa nararapat sa kanila. Ayun yung ancestral domain. So, pag ito ng order, ikaw yung tumutukoy dun sa mga reliyosong pare. Natatandaan mo ba yung tatlo? Dominicano, Jesuita, at Agustino. Ayan, yun yung order. Ito, makikibasa nga nito si Ferdinand. 6 yan, 6. Okay. Magtutos sa ibalik ng mga praile ang mga naturang lupa at pamanan. Ngunit magkakapilas sila. Ito si Ferdinand VI sa hari ng Espanya. Nung nalaman niya na kinukuha o kinakamukha ng mga praile ang mga lupain ng katutubo, ay inutusan na itong mga ito na ibalik sa mga katutubo ang kanilang lupa. Ngunit, ang mga praile ay nagmatigas o nagpapila sila. Kaya walang lupa ang bumalik dun sa mga katutubo natin. Ayan, sumikla ang pagduduhan dahil sa pagmamatigas ng praile. At dahil doon, maraming mga katutubo ang nag-umpisa ng gulo. Sila ay nagnakaw, sinunod nila ang mga bahay ng mga Dominicano o mga relihiyosong tao sapagkat nalaman nila na ganun nga yung ginagawa sa kanila at tinanggalan sila ng karapatan sa sarili nilang pamana. Ayan. So, pinapakita lamang sa ito na malakas ang kapangyarihan ng mga praile. Hindi lamang sa pamahalaan, kundi din sa sektor ng pamumuhay ng mga katutubo. Ayan. Naiintindihan ba mga bata? Sige nga, kung talagang may naiintindihan kayo, ay bibigyan ko kayo ng isang gawain. Ay ito. Makikibasa ka ng panutot? Sunod-sunurin ang mga pangyayari noong panahon ng pag-asang agraryo. Lagyan ito ng bilang isa hanggang 5 sa bawat pagkita. Ayan, sige. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang tapusin ang gawain na ito. Maaari na kayo magsimula. Ayan, tapos na ang inyong 10 minuto. Makikibasa nga na ako ng bilang, Raymond. Si Pedro Enriquez Calderon ang nagsiyasat noong 1739 na ang mga lupain at kita ng mga magsasaka ay napupunta sa mga pari. Ayan, pangilan kaya ang unang bilang na yan? Pang-isa. Ayan, tama. Ayan, ang unang pangyayari ng panahon ng agraryo ay si Pedro Enriquez Calderon ang nagsiyasat. Siya ang sumilit ng mga anomalyang ginawa ng mga praile. Ay, alin naman kaya din ang pangalawa? Sige nga, Lisa. Oo. Basahin mo kung alin dyan yung pangalawang nangyayari. Nag-umpisa ang pag-aalasang agraryo upang bawiin sa mga praile at mga orden ang mga binanang lupain. Ayan, tama. Ang pangalawa natin ay nag-umpisa na ang pag-aalasang agraryo. Kasi nalaman na ng mga katutubo ang mga anomalyang ginawa ng mga praile. Kaya ang gagawin nila is nagsimula na silang bawiin kung ano yung sa kanila. Ano naman ang sa pangatlo? Sige nga, Jekka. 1945-1946, sumiklab ang pag-aalisa sa pagkakalugan. Ayan, dyan na talaga nag-umpisa ang pag-aalasang agraryo. Nagsimula yun ng 1,745 hanggang 1,746. Ano naman kaya ang pang-apat nangyari? Sige nga, Raymond. Si Ferdinand VI ang nagbukas na ibalik ng mga pari ng mga limang pamana sa mga magsasaka. Ayan, tama. Si Ferdinand VI ang hari ng Espanya. Siya nag-utos sa mga praile na ibalik sa mga magsasaka ang kanilang lupain. Ano naman kaya ang pinakahuli? Sige nga, Lisa. Nagmatigas ang mga praile kung kaya lumusbong ang pagulong. Ayan, tama. Ang pinakahuling mangyayari ay ang pagmamatigas ng praile kung kaya inisbong na dito ang kaguluhan. Ayan, dyan nagtatapos ang ating aktibidad. Ngayon naman ay ako ay magtatanong sa inyo. Ngayon, ano nga ulit ang
ng mga minanang lupain. Sige nga, Raymond. Hindi po kwento po, dahil para sa kanila naman po ito at hindi para sa ibang tao. Ayan. Sige, maaari ka na. Oo. Ayan. Ang inyong takdang aralin ay gusto ko kayo gumuhit ng larawan na nagpapakita ng mga kaguluhan na ginawa ng ating mga katutubo noong pag-aalisang agraryo. Gusto ko makita doon kung ano bang mga ginawa ng mga katutubo sa mga Friday at sa mga Friday sumalbak sa kanila. Natatandaan ba? Opo.